Indonesia, mga sangkay, hindi po nakalusot. Mayroon po sila ngayong matinding problema dahil po sa matinding climate change. So, talagang sunod-sunod pong sakuna ngayon ang nararanasan ng ating mundo. No? Iba't ibang panig ng mga bansa nakakaranas nito at marami na po tayong naibalita dito, mga sangkay, na magkakaibang sitwasyon. Pero isa lamang po ang dahilan dahil po sa climate change. At ito po, bago na naman, mga sangkay, Indonesia hindi po nakaligtas. Bago natin ipakita yan at pag-usapan, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Dito sa ating channel, mga sangkay, meron na po tayong 1.21 million subscribers. Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung hindi po nakakapag-subscribe, alam mo na, mga sangkay, i-check nyo po sa ibaba, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag kalilimutang i-follow ang ating Facebook page. Ngayon, ito nga po ang matinding problema, mga sangkay. Indonesia. Ayon po dito, nagkaroon daw po ng matinding pag-ulan doon sa Indonesia at nagdulot po ito ng matinding damage sa kanilang mga kakalsadaan, mga tulay, mga kabahayan, mga sangkay, dahil po sa matinding pagbaha. Parang sa Brazil din po ito, mga sangkay, at Texas, no? Doon sa Amerika. So, tingnan po natin. Starting a look at the climate crisis that has gripped the world as several nations in Africa, West Asia, Europe battle severe weather conditions. Battle severe condition. So, ibig sabihin, malala na po ito ngayong nararanasan po ng iba't ibang mga bansa. Kung dito po sa Pilipinas, ang nadarama po natin dito, ang ating pong kinakaharap ay ang matinding heat wave. Sobrang init ang panahon, mga sangkay, 'di ba? Halos minsan nga lumabas kami gabi, no? Naglakad-lakad lang, pero grabe po talaga yung alinsangan, galing po sa semento pa lang po 'yun, hindi po galing dun sa araw talaga. So, grabe yung init. Bakit mainit? Dahil din po sa climate change. Lumalala ang El Nino. Ngayon, mga sangkay, kung dito sa Pilipinas, nakakaranas po tayo ng matinding init ang panahon, doon sa ibang mga bansa naman, iba. Dahil din po sa matinding mga pagbaha na dulot din po ng climate change. Well, officials in Indonesia, Sulawesi province are carrying out search and rescue operations. Tingnan nyo, mga sangkay, yung mga kabahayan, no? Inaanod dahil po sa baha. After devastating floods hit the area, as many as 14 people have died. Gushing water and landslides swept away dozens of houses. So marami po talagang dito, mga sangkay, marami po ang pumapanaw dahil po sa matinding hagupit nitong climate change. And caused a widespread infrastructural damage. According to the country's disaster agency, a footage shared by Indonesia's National Search and Rescue Agency showed the extent of the flooding and the scale of destruction that... Grabe. Tignan nyo naman, mga sangkay, kung anong nangyari sa lugar na ito. Parang kahit sura lang din ang Pilipinas, no? Kung titingnan. Itong ibang mga lugar ng Indonesia. At tingnan nyo, mga sangkay, punong-puno po ng tubig. Again, ito po yung new normal ngayon ng ating planeta. Dahil po sa climate crisis na nararanasan po ngayon ng iba't ibang mga bansa. So, tayo, mga sangkay, gusto po natin ipaabot po ito sa lahat. Para po maging ready po tayo. Maging dito sa Pilipinas, hindi rin po tayo ligtas na dito. Sa ating bansa, mga sangkay, akala po natin, okay na po tayo dahil dito sa atin, init lang naman. But no, guys, hindi po tayo ligtas. Dahil dito sa atin, mga sangkay, tandaan po natin, daanan po tayo ng mga bagyo. So sa isang taon, ilang bagyo ang dumadaan sa Pilipinas. Napakarami, mga sangkay. Ginagawa po tayong kalsada ng mga yan. Papasok na naman po yung La Nina. That was triggered by heavy rain. Tingnan nyo, mga sangkay, kung gaano po. Yan po yung nagagawa ngayon nitong climate change. Na bagamat, mga sangkay, akala po natin isang simpleng lamang itong climate change. But no, guys. Ito po ay talagang
napakatindi. Kung iisipin po natin, kahit po yung Europe, na hindi naman po gaanong pinapasok ng ganitong klaseng baha, napasok na. Na mismo po sila, inagulat. Mga sangkay. Way back, I think, 2022, nung magkaroon po ng matinding pag-ulan doon, na nag-cause po ng malaking damage sa kanilang lugar. So, Indonesia, alam niyo yung Indonesia, mga sangkay, meron po silang lugar na lumulubog na rin po ngayon sa tubig. Ito po ay ang Jakarta, yung capital city nila ngayon, mga sangkay. Kaya nga po nilipat na po yung kanilang capital, hindi na po doon sa Jakarta. Mukhang malilipat na po. Kung hindi ako nagkakamali, Borneo, mga sangkay. Ngayon, itong climate change, ito po talaga ngayon ang number 1 na problema ngayon ng ating mundo. Ngayon, mga sangkay, di ba, noon, may mga hindi pa po naniniwala sa mga ibina-vlog ko kasi akala po nila fake news. Pero ngayon, nakikita na po natin yung ebidensya, mga sangkay, mula po sa international media. Marami na po ang nakikita ko sa comment section na ngayon, mga sangkay, nagising na po sa katotohanan. Nakala po nila fake news pa rin po ito. Ngayon, naniniwala na sila na may climate change nga po. At hindi po ito biro. More than 2,000 families have been affected. Grabe, oh. Tingnan niyo naman yung kalsada na ito. Nagmistulang ilog na po. 1,500 houses have been submerged underwater, though the water level has since started to recede in some areas. A major blackout hit most of Tanzania as Cyclone Hidaya approached the country. Heavy rains and strong winds caused... So, ito naman, mga sangkay, kumbaga, magkakaiba po talaga ngayon ng agupit nitong climate change. At ang matindi dito, nagdudulot po ito ng chaos. Nagdudulot ng pagka-alarma sa lahat ng tao, mga sangkay. Kahit po sa Pilipinas, di ba? Nung tumama itong heat wave, tumaas yung heat index ng iba't ibang parte ng ating bansa. Nagpang-abot na po sa 50 plus. Ang dami pong naalarma. Sino ba naman ang hindi maaalarma na mismo tayo nararanasan po natin yung grabing init ng panahon? Caused flooding in the region. The cyclone with powerful gusts approached the East African coast. Right. Ferry services between Tanzania's commercial hub, Dar es Salaam, and Zanzibar have been suspended. In Mafia Island in Tanzania, reports of trees falling due to strong winds and power lines. Oh, ayan, mga sangkay, magkakaibang yan. Magkakaibang mga lugar. Pero same, may destruction dahil po sa pagbabago ng klima, pagbabago ng ating panahon. Climate change. Talagang totoong nag-i-exist, mga sangkay. Snapping surfaced. Officials warned the residents to exercise caution and stay indoor. Meanwhile, the Pero sa Pilipinas, mga sangkay, normal na po sa atin to eh. Kumbaga, kung sa Japan, kung sa Japan, normal sa kanila yung lindol. Sa atin naman, normal sa atin yung mga bagyo. Kaya nga lang, mga sangkay, ngayong may matindi ng climate change. Bagamat sanay na sanay po tayo sa bagyo, medyo kakabahan na rin po tayo dahil ang bagyo ngayon ay hindi na po basta-basta. At hindi na po mahulaan, mga sangkay, ng mga eksperto pagdating po sa kalagay ng ating panahon. 'Di ba? Pag sinabi po nilang malakas, biglang pumapasok yung bagyo, mahina. Pag sinabi naman po nila na mahina yung papasok na bagyo, bigla na lamang po. Gulat na lamang po ang lahat, no? Biglang binaha na po ng malala. So, ganyan na po ka-abnormal ngayon ang ating mundo dahil po sa climate change. Tanzania Red Cross Society carried out their preparedness. East African region is facing the adverse impact of climate change. Climate change sa East Africa. In the past week, flooding in Kenya and Tanzania has killed hundreds. Grabe. Daan-daan, mga sangkay. Pumanaw dahil po sa climate change na ito. Sipin nyo wala pa po tayo sa digmaan. Pero marami na pong sumasakabilang buhay dahil po dito sa climate change. In Brazil, the authorities in the... Ito naman sa Brazil, mga sangkay. Ay, nako. Ito, naibalita po natin dito nakaraan, mga sangkay. No?
sa Brazil na malala din po ang damage and until now nagpapatuloy. Southern state of Rio Grande do Sul are racing against the clock to rescue people from flooded areas. Grabe, tignan nyo mabuti mga sangkay. Okay, so ito po yung nagaganap ngayon mga sangkay. Sa Asia ay Indonesia naman. Ang may matinding problema dulot po nitong matinding damage ng climate change. At tayo sa Pilipinas, mainit. Malala ang init mga sangkay. Marami po ang tinatamaan ng heat stroke. So mag-iingat po ang lahat. Ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Just comment down below. Now I invite you guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube o di kaya makikita nyo po sa screen. Click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.